dun sa binasa po natin. Kitang-kita yung contrast. No? May contrast. Ano yung contrast? Pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Merong isang mayaman, merong isang mahirap. Yung mayaman, nakasuot ng magara. Maganda suot. Yung mahirap, anong suot-suot? Walang suot. Kita yung mga sugat na dinidilaan ng aso. Yung aso yung nagmi-minister sa kanya. Ano pa yung contrast na nakikita natin doon? Masagana yung kinakainan ng mayaman. Yung mahirap, yung mumo, yung mga nahuhulog habang kumakain yung mayaman. Napapanahon, no? Kakain ka ng worth 795,000 pesos, 4 lang kayo. Bibili ka ng kotse na mas mahal pa kaysa sa mga bahay natin, sama-sama. Pag sama-samahin natin, value ng bahay natin, lahat dito, mas mahal pa yung kotse nila dahil lang sa may payong na mamahalin. Parang buhay na buhay yung binabasa natin. Ano pa nakikita nyo contrast? O sabihin natin, ano pa nakikita nyo na buhay na buhay sa panahon natin yun? Ano pa lang yun, ha? Flood control pa lang yun. Wala pa yung ibang mga proyekto. Ayoko lang sabihin kung ano-ano, pero maraming proyekto yan. Ang problema naman kasi dito, hindi naman yung pagiging mayaman nung mayaman. Hindi binanggit pangalan, di ba? Hindi yung pagiging mayaman niya at pagiging mahirap ni Lazaro. Hindi natin alam kung anong spiritualidad meron si Lazaro. Bakit siya nasa langit? Maaaring hindi yan ninakawan yung mayaman, hindi siya gumawa ng masama. Ang problema ng mayaman, yung indifference. Alam niyo yung kasalanan ng indifference, yung kabaliktaran ng pagmamahal daw, ay hindi naman hate. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay indifference. Alam niyo yung indifference? Paki ko sa inyo. Wala akong paki. Naging manhid na yung sight o yung nakikita nilang mahirap sa harapan nila. Naging manhid na wala na akong paki kung anong nangyayari sa inyo, kumakain pa ba kayo o hindi na. So yun yung kasalanan ng mayaman dito. Ang tanong ngayon, kasalanan ba maging mayaman? Kasalanan ba maging mayaman? Lahat ba ng mga mayayaman pupunta sa impyerno kagaya ng sinasabi dito? O by the way, dito sa binasa natin, makikita natin na hell is real. Heaven is real. Merong pupuntahan tayo pagkatapos ng buhay natin na to. Si Jesus mismo nagsabi dito. Lahat ba ng mga mayayaman pupunta sa impyerno at lahat ng mga mahihirap pupunta sa langit? Dahil ba pareho tayo ni Lazaro, sigurado na pupunta na tayo ng langit ito. Anong sagot nyo? Hindi, di ba? Noong isang linggo, ang binasa natin tungkol sa foresight nung isang dishonest steward. Ginamit niya yung mga material na bagay, yung mga regalo sa kanya. At yung mga pwedeng regalo, time, treasure, talent, pwede mong gamitin yan. Mga temporal na bagay, pwede mong gamitin yan para marating mo yung gusto mong marating. Gusto natin marating, gusto ng Diyos marating natin. Yung God's will na sinasabi, ay makarating tayo lahat, nakapiling niya sa langit. No? Gamitin natin yun. Yun na sinasabi doon. Maging anong tawag doon? Shrewd daw tayo, maging matalino. Na gamitin natin yung mga temporal na bagay para marating natin yung gusto natin marating. At hindi po kasalanan maging mayaman. Kasi sa Biblia, marami ng mga naging mayaman. Nakita niyo yung mga mayayaman sa Biblia. Si Abraham pa lang, mayaman na. Si David, si Solomon, lahat yan naging mayaman. Pero bakit sila kaibigan ng Diyos? Ginagamit nila yung yaman nila para makatulong. Yung mga mahihirap, nakakasiguro ba na makakarating din ng langit? At pagiging mayaman ba ay kasiguruhan? Hindi rin, no? Hindi ko sasabihin isa-isa kung ano yon. Pero tingnan nyo yung 10 utos na doon na lang tayo magbase. Tingnan nyo nga kung meron tayo hindi nasusunod doon. Pagsisimba na lang, pangungupit, pangalunya, ano pa, pagnanasa, ano pa? Pagnanasa ng tao at saka ng gamit. No? Ang dami pang iba. So, hindi kasiguruhan ito. Pero ang importante sa atin ngayon,
Sana maging matalino tayo, gamitin natin kung ano meron tayo para marating natin ang langit. Gamitin natin to para tumulong sa ating kapwa na nakikita natin naghihikaos. Okay, good morning. Tapusin ko dito ang reflection natin. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. At tingin natin ang panalangin ng ating Inang Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. And Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Good morning sa inyo.